you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Glory to God. Hallelujah. Good morning, Jesus. Isa na namang umagang ibinigay ng Panginoon para tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Glory, 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 glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng Diyos. Sa isa na namang araw na kanyang ibinigay sa atin, tayo ay nagising, malakas, at ngayon mag-aaral ang kanyang mga banal na salita. Yes, purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito sapagkat muli bibigyan niya tayo ng panibagong kalakasan, spiritual at pisikal upang magampanan natin ang kanyang inilalayon sa atin sa mundong ito. Manalangin muna tayo mga kapatid. Lord, we come into your presence today. Yes. Sapagkat ang kapangyarihan mo ang siyang magbibigay sa amin ng lakas at magmamanifest ito habang dinideklara namin ang iyong banal na salita. Mangusap ka po sa amin at tanggapin mo po ang buong pasasalamat namin. Yes, Lord. Upang ang lahat ng aming gagawin ay sa iyo lamang manggagaling. Ang lahat na sumusubaybay at nakikinig, pagpalain mo po sila at magmabigyan ng katuparan na ang iyong banal na salita ay may kapangyarihan. Hindi lamang sa amin, mandi sa makaririnig ito at makatatanggap nito. We give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Salamat, Panginoon. Isa na namang umaga at naririto na naman po kami, Panginoon. Mangusap kayo. Magturo po kayo sa amin. Buksan po ninyong aming puso't isipan at upang kami po ay matuto at higit sa lahat, maipamuhay namin ang inyong mga banal na salita. At sa umagang ito, mga kapatid, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral, sanctification. Nandito tayo sa Kingdom of God at pinag-aaralan natin ang tungkol sa finances. At ngayong umaga, ang tatalakayin natin ay sowing and reaping in God's economy. Dito sa Galatians 6 verses 7 up to 9. Okay. Bago tayo magsimula mga kapatid, ang memory verse natin for the week ay narito sa Psalms 16 verse 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Amen. Glory to God. Sa Tagalog Sa version. Tagalog, mga kapatid, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Glory to Yes, God. Glory to Okay, God. basahin natin yung Galatians 6 verses 7 up to 9. Basahin po natin sa Tagalog muna mga kapatid. Galatia 6, 7 hanggang 9. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng taktang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay, sa English version. Sa NIV mga kapatid, Galatians 6, 7 to 9, do not be deceived, God cannot be mocked. 10. A man reaps and he sows. Whoever sows please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest that if we do not give up. Verse 10, mga kapatid, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Purihin ang Panginoon. Okay. Ano ba ang ine-emphasize ng Verses mga dito. talatang ito, mga kapatid? Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa prinsipyo ng paghahasik at pag-aani sa buhay, mga kapatid. Nangangahulugan ito na ang ating aksyon ay may kahihinatnan. At sa huli ay mararanasan natin ang resulta kung ano ang bunga ng ating ginagawa ngayon at gagawin pa sa kinabukasan. Kaya kung mabuti, magkaanit tayo ng mabuti. Kung masama, of course, alam naman natin na May consequence. Oo nga. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay hindi natin maloloko
sa pamamagitan ng pagpapakita at tayo'y mananagot sa ating mga pagpili. Mga Oo, there kapatid. is an accountability. Pagdating ng panahon, magsusulit po tayong lahat, mga kapatid. At isa pa mga kapatid, in God's economy, sowing and reaping means that our actions, whether good or bad, will produce corresponding results, mga kapatid, sa ating buhay. Amen. Kaya itong prinsipyo ito ay nag-a-apply into various aspects, including our finances, ang ating mga relasyon, ang ating spiritual growth. Kaya what we give out, we will receive back in this life or in the next, mga kapatid. Amen. At itong verse na ito ay na-explain din na ang prinsipyo ng sowing and reaping applies to all of our decisions, mga Amen. kapatid, whether good or bad. Kaya every choice na gagawin natin ay may corresponding consequence, which is why we must choose to follow Christ daily. Ang binhi na ating itinatanim for God's kingdom will be multiplied to produce a great harvest, mga kapatid. Kaya nga sa kaharian po ng Diyos, the principle of sowing and reaping means that our actions, yun nga, binabanggit natin, yan man ay mabuti o masama, meron po yung kahihinatnan, may katapat yan. At maaring sa ngayon, akala natin walang nagaganap, pero po, darating ang panahon, meron pong kahihinatnan yan. At itong principle na to, nag-a-apply ito sa all areas of our life. At hindi lamang ito limited sa financial resources natin, sa pagbibigay natin sa mga financial. So we reap what we sow, kasi kung anong ating itinanim, yun ang ating anihin. And sometimes we reap more than what we sow. At nakalipas na yung ating pagtatanim, meron pa rin tayong inaani. Kaya yung sowing and reaping goes beyond physical rewards. At apektado nito ang ating spiritual na paglago, yung ating relasyon sa Diyos, relasyon natin sa ibang tao, at lahat ng kinikilos natin, mga kapatid, yan man ay mabuti o masama, ay mayroong consequence. At kung mapapansin nyo, ito pong principle na ito, ay nako, para po sa lahat ito. Whether you are an unbeliever or a believer, ito pong principle na ito ay meron pong effect yan sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating mga pagkilos. Kaya yung konsepto ng sowing and reaping dito sa Biblia ay tinitingnan yan, tinuturuan tayo kung paano tayo kikilos. Yung result ng ating mga choices eventually will manifest in our daily living. At maraming mga Bible verses yan dito sa Biblia, especially itong Galatians 6:7 up to 10, na kung saan nasa saad, we reap either corruption from sowing to the flesh or eternal life from sowing from the Spirit. Kaya in essence, ito pong principle of sowing and reaping in the kingdom of God ay isang matibay, powerful reminder na yung ating mga pagkilos, tingnan natin mabuti at ayusin natin yung ating mga paggalaw, yung ating mga actions, maging ito ay sa isip, sa salita o sa gawa, meron niyang mga consequences. And we are being encouraged na mag-sow tayo ng seeds of goodness, love, and faith, trusting na ang Diyos, bibigyan tayo ng masaganang ani pagdating ng panahon. Okay. Kaya yung concept of sowing and reaping is a fundamental principle in the kingdom of God. Itong konsepto ng paghahasik at pagtatanim ay pangunahing prinsipyo sa kaharian ng Diyos na nagpapakita kung paano gumagana ang ekonomiya ng Diyos. At ito hindi lamang isang spiritual na konsepto, ito ay isang pangkalahatang batas, matatawag nating batas, Universal law. Nakaka-apekto sa lahat, no? Mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya nga itong God's economy, this is the way God operates. Ito po distinct from the world's economy. Tinatawag natin ito. Ito po base sa prinsipyo ng pananampalataya,
generosity, and obedience to God's word. Now, there are some key aspects in sowing and reaping in God's economy. Oo. Unang, Unang-una yung may tinatawag tayong reciprocity. Nang ibig sabihin, the general principle is that what we reap is what we sow. O what we sow is what we reap. Baligtaran din yan, no? Kaya if we sow generously, we can expect to receive generously, no? Kaya kung if we sow sparingly, we will reap sparingly. Yan ay nabasa natin sa 2 Corinthians 9:6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. okay. Ang pangalawa, mga kapatid, This ay is a spiritual law. ang spiritual law na tinatawag. Itong prinsipyong to ay it is presented as a law. Ibig No. sabihin, not just a suggestion, but it is a fundamental way God's kingdom functions. So, okay. At kung minsan, magtagsuso tayo, meron tayong itinatanim, minsan naman ay mabilis ang pag-harvest. Ngunit kung minsan, kailangan tayong maghintay, and we have to be patient and persistent in our sowing. Kaya yung sowing and reaping, kaya nga it goes beyond physical rewards. Nakakaapekto din yan sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pananampalataya, sa ating pakikisalamuha, sa ibang mga tao. Basta yung pagkilos natin sa pang-araw-araw nating buhay. At ang Diyos ay nangangako. Meron siyang mga salita na kanya namang pagpapalain ang mga nagbibigay generously at yung mga nagtatanim ng good seeds. At itong mga pagpapalang ito ay magmamanifest sa maraming paraan, including finances, increased favor, and spiritual abundance. Examples ng sowing and reaping. Sa ating pong pag-aaral ng sowing and reaping, hindi lang ho ito sa finances, mga kapatid, ha? Yung positive examples natin dito, yung farmer, nagtatanim siya ng wheat. So, ang kanyang i-harvest, wheat din. Pero kailangan niya mag-invest ng time and effort at kailangan niyang alagaan ang kanyang mga tanim. And likely, he will have a good harvest. At kung minsan naman, merong mga tao na masipag talaga sila sa kanilang gawain, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga opisina. See? Iba't iba ang ating mga positions. Kung tayo po ay magiging masinop, mahusay, see, nagampanan yung ating position, yung ating responsibility, definitely, merong reward ng promotion at hindi lang basta promotion, kundi meron ding mga financial raises, hindi ba, na dadagdagan ng iyong sweldo. Meron namang mga tao na who are very kind and compassionate at maawain sila, mapagbigay. So likely, kapag ganito ang personality mo, ay magkakaroon ka ng positive relationship with other people. At meron namang mga students, no? Masipag mag-aral, nagtsatsaga talaga, na pumasok, hindi nag-a-absent, and likely kapag karoon ng mayroong test, matataas ang grade at makakagraduate. So, ito yung mga sowing ito. Meron namang mga iba, nag-i-invest sila ng kanilang time and effort in maintaining their healthy lifestyle. Ba, kailangan din natin bigyan pansin ng ating health, ha? So, kapag ganoon, ang mangyayari, magkakaroon ka ng mabuting physical and mental well-being. So sa finances naman, so paano yung pwede nating itanim? Magbigay tayo sa church. Tulungan natin yung mga nangangailangan. Meron naman kasi talagang mga kasamahan natin na nagkakaroon sila ng in dire need. So these are different ways of investing in God's kingdom. At ang Diyos may pangako na financial blessing sa mga taong may sense of generosity at sa relationship. Diba? Paano tayo makakaso? Let's show words of encouragement. Let's show kindness. See? Ganon. Ma-strengthen yung ating mga relationship sa kapwa natin. At yung sa spiritual growth. See? Paano tayo makakapag-sow dyan? Spend time in prayer, study the Bible, seek God's will.
So, sa pamamagitan to, mag-i-increase yung ating spiritual maturity at yung ating relationship sa ating Panginoon. Sa character, ano ang pwede natin gawin? E di mag-cultivate tayo ng mga virtues like patience, humility, perseverance. So, mga ganitong klase ng attitude, ito po ay madedevelop yung ating character. O sa influence naman, nandiyan dyan yung acts of kindness, generosity, faithfulness, lahat po yan mga kapatid, ay mayroong mga positive outcomes na nagkakaroon o nagkakaresulta tayo ng mabuting mga relasyon at nagkakaroon tayo ng mga opportunities at matatanggap natin ang mga ipinangakong blessings ng Panginoon kapag tayo po ay mayroong ginagawang mabuti. Ang sinusow natin ay good deeds. Ngayon, sa negative naman, di ba, whether good or bad, mayroong consequence, mayroong mga itinatanim weeds, hindi wheat. So, they will not harvest a crop. Instead, ang mangyayari sa buhay nila, they will have to deal with the weeds in their lives. Meron naman mga tao, ay nako, mahilig magsinungaling, nandaraya, ano naman ang consequence niyan? Eh di mawawalan ng tiwala sa iyo ang iyong kapwa. At meron naman dyan, mahilig mag-engage sa mga illegal activities. E ano naman ang consequence yan? Eh naku, malaking problema yan, di ba? Legal consequences yan, even imprisonment. Kaya hindi dito, again, sa estudyante, kapag isang estudyante, ay tamad mag-aral, lagi uma-absent, ayaw mag-aral. Ano magaganap? Anong consequence? Ay hindi ka makakapasa sa mga exam at lalo baka hindi ka makagraduate. Meron din namang mga tao, unhealthy habits ang kanilang ginagawa. So, mangyari, ay magkakaroon ka ng health issues nga yan. That's why, whatever we sow, whether it is negative or positive, it will determine the kind of harvest na ating aanihin. Kaya ang dapat gawin natin, yung mga mabubuting gawa. Huwag tayo ma-involve doon sa mga negative situations o huwag nating i-involve yung sarili natin sa mga iba't ibang kasalanan sa iba't ibang areas ng buhay natin. Sa Romans 1:18-32, nakalista dyan yung iba't ibang mga kasalanan. Kaya in essence, the principle of sowing and reaping highlights the interconnectedness of actions and consequence. Kung meron kang ginawa, merong kahihinatnan. Ibig sabihin, may pagkakaugnay-ugnayan, no? Oo, may ang iyong kaugnayan. action ay may katapat na kahihinatnan. Oo. Kaya napaka-importante at iminumungkahi sa atin na sa pamamagitan ng paggawa na may katwiran, positibong pagpili ng mga bagay ay makakapag-impluwensya tayo ng mga resulta na mararanasan ng isang magandang pamumuhay, mga kapatid. Amen. Kaya in essence, God's economy operates on the principle of our actions. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi na kung ano ating ginawa, mayroon niyang consequence, positive man or negatibo man. Kaya pag naunawaan natin ito and applying this principle of sowing and reaping, we can align ourselves, mga kapatid, with God's blessing and experience the fullness of His provision in every area of our life, mga kapatid. Amen. So, tignan natin, ano ba Ano ang ba ibig sabihin ng sowing? No? Sowing refers to the actions we take, including our finances. Kaya nga, ang binhing itinanim mo, the choices we make, it can involve giving, serving, speaking words of encouragement, no? May katapat din yan, mga kapatid. Or engaging in any activity that has an impact in ourselves or others, mga kapatid. Amen. Kaya napaka-importante na ang ating action, ang ating pananalita, ang ating iniisip at ang ating attitude are considered na mga seeds yan, mga kapatid. In the spiritual realm. Na tinatanim natin in the spiritual realm. Kaya do good, continue to do good, keep on doing good. Nothing that you do for the Lord's service is never useless, mga kapatid. Okay. Well, At yung 1 basahin natin Corinthians yung 15:58, diyan natin makikita yan. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. In English, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know
that your labor in the Lord is not in vain. Nothing that Amen. you do for the Lord's service is ever useless. So yun yung sowing. Ano naman yung reaping? The harvest is the consequence of sowing, which can manifest as a blessing or a difficulty or other outcomes. Depende dun sa ating seeds na itinanim. Now, this is the harvest we experience as a result of our sowing. Now, the Bible uses the metaphor of farming to illustrate this principle wherein a farmer plants and expects a harvest. Siyempre, ang farmer, alam naman natin yan, mahilig magtanim yan. Kaya alam niya na kapag meron siyang itinanim, meron siyang aanihin. So how does God's economy work? You know, as nations around the world are facing tough economic times, totoo naman yan. Alam natin yan, nababasa natin yan, at naririnig natin sa mga news. Nararanasan Oo, din. nararanasan din natin. You see, people are wondering, papaano ang kanilang mga gobyerno ma-address o masusolve yung mga shortages, yung kakulangan. Kasi makikita mo, lagi may kakulangan ng food and fuel, tumataas yung presyo ng ganoon, ng ganito, mga pagkain, mga bilihin. Kaya matatanong mo ano bang ginagawa ng mga gobyerno upang mabigyan ng kalutasan ang mga ganitong klase ng sitwasyon sa kanya-kanyang mga bansa. Now, as Christians, we have to remember na regardless of events in the world, there is never any lack in the heavenly world. Sa ating Diyos Ama, walang kakulangan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, there is a separate spiritual economy based on faith and obedience that never experiences recession. Kaya lang, maraming mga believers, maraming mga tao, hindi sila naniniwala sa ganitong katotohanan. And that's why they suffer unnecessarily. Kaya, despite of the fact na merong mga bansa na ang kanilang national economy is complex at affected sila sa numerous outside influences, yung God's economy is much simpler and much easier to predict and is clearly laid out. Ito ay maliwanag na ipapaliwanag ng mga banal na salita ng ating Panginoon, and we call this the principle of seed time and harvest or sowing and reaping. Now, unlike the nation's economy that is affected by all sorts of input, ay naku, maraming mga influences yan, di ba? Tulad ng paano ba nagkakaroon ng pera, paano dadami ang ating finances sa ating bansa, paano natin maiaayos ang lahat ng mga bilihin natin. Maraming naka-involved dito. See, naka-involved lang dito yung supply and demand, unemployment, imports and exports. But you know, God's economy operates on one important spiritual principle, and that is sowing and reaping. Very simple. That's why we need to know, we have to learn, we have to understand God's principle regarding finances para hindi tayo matrap ng kaaway. Kasi bulong ng bulong yan Lalo na kapag ang iyong sitwasyon ay malaki ang iyong pangangailangan, nako, nakaabang na yan na magbubulong na kung minsan. Kapag malaki at malalim, mahirap ang sitwasyon, you know, sometimes ang mga tao, kumikilos na sila ng hindi tama. Hindi na maganda ang decision making. Kaya dito natin makikita ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. In the natural, kapag ang isang farmer ay nag-scatter ng seed sa lupa, and over time, pagdating ng panahon, ang mga seeds na ito ay lalago at lalago at lalago, lalaki at mamumunga. Now, at the right time,
See, ang farmer, magkakaroon na siya ng harvest. Kaya we have to make it clear. And we have to understand, maunawaan natin, kaya pinag-aaralan natin, na itong cycle of seed time and harvest, whether natural or spiritual, is the way that the kingdom of God works. Okay. Kaya nga, understanding and following this principle, mga kapatid, tinuturuan tayo ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Remain faithful in being good steward of what God gives to us. Itong mga kaloob niya, mga gifts niya, mga talento na nataglay natin, mga kapatid, yung mga favor and blessing na binibigay ng Diyos. Be faithful, mga kapatid, in giving our tithes also and offering. Itong mga covenant dues natin, mga kapatid, no? Other things na pinapangako, baka meron kayo na ipangako natin sa ating Panginoon. Kaya ito pa rin. Ang importante, kapag ikaw ay faithful sa isang maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay. Sa malaking bagay. Be faithful, especially when the financial foundations of the world around us are being shaken. No? Okay, let's repeat this. Let us be faithful, especially when the financial foundations of the world around us are being shaken. Kasi kung minsan pag masyadong malalim na at malaki na ang mga sitwasyon na gaganap, saan tayo lalapit? Kundi umasa tayo sa ating Panginoon. At nagaganap naman yan talaga ngayon, mga kapatid. Kaya ito po ang ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Magpatuloy tayong maging matapat sa Diyos tungkol dito sa sowing and reaping. Kay Ephesians 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin ito, mga kapatid. Meron pang very important aspect dito sa financial, just sowing and reaping dito sa Kingdom of God. Alam nyo kung ano? There's no harvest without first planting seed. Oo nga naman. No? Kaya kung gusto mo meron kang anihin, dapat meron ka munang itanim. Right? Have you heard, halimbawa, yung isang farmer, punta siya sa bukid, pray siya ng pray, Lord, bigyan mo po ako ng harvest. Pero kung wala naman siyang itatanim, ano ang kanyang aanihin? So, kinakailangan, mga kapatid, ano man yung ginagawa natin, attend tayo ng prayer meeting, diba? Meron tayong ginagawang spiritual, pero kung wala naman tayong itananim, ano ang ibibigay na Diyos na harvest sa ating lahat? Kaya yung John 12:24, nasa saad. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Amen. Okay. That's why sabi ko nga, we can pray, we can dance, we can sing, but unless meron tayong itinanim, ano ang ating aanihin? Kasi nagpipray tayo ng harvest, nagpipray tayo ng blessings, but let's do our part also, mga kapatid. Kaya Proverbs 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak tutulungan. Okay. Purihin ang ating banal na pangalan ng ating Diyos. There is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. You know, my dear people of God, when I was studying, binasa ko yung buong Proverbs 11. Open your Bibles and read it also, ha? Pagkatapos, alam nyo, nakakatuwa. Yung palang buong chapter na yon ay mayroon sowing and reaping. Kapag ginawa mo yung ganito, ito yung consequence. Pag ginawa mo yung ganito, ito yung consequence. Ang dami, ang haba-haba. Itong 24 and 25, it's just a part of this whole Proverbs 11. Basahin ninyo, mga kapatid. Magandang basahin, i-meditate. Oh, don't forget to read, ha? That's your assignment. So again, another aspect is
planting in good soil, well, guarantees a harvest. Kailangan nasa mabuting soil ang iyong tataniman. Kaya nga in-emphasize ng ating Panginoon na Sa kanya mga pagtuturo, reflecting the goodness and the generosity in God's economy. Basahin natin itong Mark 4, 26-27, saka 31-32. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam na naghahasik kung paano. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. may purihin ang banal At na sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaawa pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Well, there's another principle in God's economy. Alam ho natin lahat yan. Although tatalakayin natin ulit ito mamaya, alam niyo ko yung yung Malakay 3:10 and 11. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. So you see, this is sowing and reaping. Kaya yung God's economy, mas mabuti ho ito, mas mainam ito, kaysa doon sa ino-offer ng world's economy. Planting a seed in the stock market will not guarantee you a future return. Kasi alam naman natin, sa stock market, merong down and ups din yan eh. Kung minsan nalulugi din yung iyong investment. Planting seed by investing in a business will not also guarantee you a future term. Kasi alam niyo ba ngayon, napansin niyo ba, punta kayo sa iba't ibang mall, ang daming tindahang nagsara. Nakakalungkot. You see, hindi na nakabawi. So, dito makikita natin, okay, meron tayong perang pang-investment sa business, but then, ano ang surety nito? Right? Planting a seed by purchasing, well, yung mga materials like houses and cars, and everything na material, again, will it give us a future return? Alam naman natin, meron tinatawag na depreciation yan eh. You see? Magdi-depreciate din yan, mabubulok din ng lahat na yan. But, planting a seed into God's kingdom is guaranteed to give you a future return. Kaya, yung God's economy is safer, mas safe na doon tayo maglagay ng ating investment. It's more predictable, and it comes with a guarantee. Not from a financial advisor, but from our Jehovah Jireh Himself. You see, kasama natin ang Diyos sa gagawin nating pagsahasik o pagsuso sa kaharian ng Diyos. Now, what is the difference between a bank or an earthly account and heavenly account? Yung earthly account, which is the bank, gives little interest. Pero yung heaven's account, God promises 30, 60, and 100-fold return. Matthew 13:8. Kaya yung Matthew 6:19-21, nasa saad, store up treasures in heaven. Where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.
Amen. So 2 Corinthians 5:10. Basahin 2 natin. Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. In English, for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. You know, yung financial seed is a powerful type of seed. You see, importante po yan. Because the kind of seed na ating itinatanim determines the kind of harvest that we are going to receive. Purihin ang Panginoon. Still another way, the nature of one's harvest is dependent on the nature of the seed sown. So, magdidetermine yan. Kapag ka nagtanim ka ng watermelon seeds, di syempre watermelon ang iyong anihin. Hindi ka naman pwedeng mag-ani ng mangga kapag ang itinanim mo ay buto ng santol. Kaya makikita natin mga kapatid, kailangan ayusin natin ang ating pagkilos, ang ating pamamaraan para sa ating mga finances. You see, yung financial seed, there is a power in the financial seed na ating itinatanim. Yung 1 Kings 17, there's a powerful story na kung saan yung financial seed produced a physical, financial, as well as family-saving harvest for a destitute family. Ito yung story na kung saan si Elijah ay pumunta sa isang bahay ng widow from Sarephat. Okay. Hindi account. Oo, kaya nga sa salaysay, malaman natin na mayroon drought and famine na na-cover yung land at in-instruct ng ating Panginoon si Elijah na it was time to go to elsewhere. No? Kaya nga, dito nga sa 1 Kings 17:8-9, then the word of the Lord came to him, saying, arise, go to Sarephat. Ito po yung tinawag natin na nandun yung babae, yung widow woman, no? Na matatagpuan ni Elijah. Arise, go to Sarephat, which belonged to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Akala ni Elijah, pagpunta niya doon, mayaman. Yung pupuntahan niyang widow. See, akala niya, malaki ang bahay at mayroong mga servants. Pero pagdating niya doon, nakita niya, yung widow nag-gather ng sticks for fire. And so, it was very clear, hindi siya rich. Diba? Kaya 1 Kings 17:12, so she said, as the Lord your God lives, I do not have bread. Take note. Only a handful flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Oy, take note. That we may eat and die. Kasi yun na lang talaga yung kanilang pagkain. Kaya itong woman na to was in a real need. Well, she needed a physical harvest because they were about to die from starvation. She needed a financial harvest. They had no money to buy food. And she was in need of family-saving harvest because her child was suffering. And she needed it immediately. Now na. God could have provided for Elijah back where he was. Well, of course, kaya ni Lord yan. But the woman needed opportunity to plant a seed. So God sent Elijah to help her to put into motion the principle of sowing and reaping. Kaya makita natin na ito palang istorya nito ni yung widow at saka ni Elijah, it involves the principle of sowing and reaping. So nagpunta siya doon so that he could give her the miracle harvest that she needed. Look, in 2 Corinthians 9:6, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will reap bountifully. Alam niyo si Lord, ang Diyos, he was not trying to get something from the woman.
ang gusto ng Diyos dito ay meron siyang ibibigay doon sa widow. Kasi ito yung panahon na kung saan ay merong dire economic need. Malaki po ang problema financially noong panahon na yon. Her need was the sacrifice of her last flour, and yung oil niya, ibibigay niya pa kay Prophet Elijah. Kumbaga said na said yung Oo, kanya yun na lang talaga. Sabi niya, ito na lang. At pagkatapos namin kumain, ito, mamamatay na kami ng aking anak. Sabi niya ganyan. Diba? So, her harvest, became everything she needed as long as the financial crisis remained. So 1 Kings 17, 15 to 16, basahin natin. So she went away and did according to the word of Elijah. And she and he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Nakita niyo po, di ba? Alam naman natin ang istoryang ito. May pinagawa sa kanya si Elijah. Ginawa niya. Sige, hindi siya natakot. Naniwala siya kay Elijah. Ginawa niya. At ano ang nangyari, mga kapatid? Now, that's the whole point of God's economy. It supernaturally removes us from the bondage and control of the satanic world economy. Meaning to say, sowing seed is actually for our benefit, not for God's. Yes. And given the peculiar power of financial seed, the woman didn't just have financial harvest. It gave her a miraculous physical harvest and financial harvest and family-saving harvest. The little that she has, sinunod niya ang instructions ni Elijah. At yun yung sinasabi natin na kapag ikaw nag-sow, meron kang ma-harvest. At yung harvest mo ay higit pa doon sa iyong itinanim. And God is no respecter of persons. See, He acts on our behalf. Kumikilos ang Diyos, maging sino ka man, kapatid. As long as we learn to trust God, as long as we obey Him, tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon. So no matter what the stocks in the government looks like, or the housing market, the rate of inflation, and worldly economic indicator, kapag tayo po ay nagtanim sa soil ng God's economy, we will prosper according to His Word. Kaya ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng mga key principles of giving and sowing that can unlock financial blessings in our lives. You know, sometimes we ask ourselves, bakit merong kakulangan? You know, sometimes unknowingly, we are violating biblical principles that could be blocking the flow of God's provision. Now, merong 4 na areas dito na mabuting tingnan natin. Unang-una, alam niyo po, yung binasa natin kanina, tithing. Di ba? Sabi, oo, Malakay 3, again, basahin natin. Malakay 3:10 to 11. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Glory to God. Napakagandang pangako ng Diyos. You know yung tithing? It's an act of obedience, mga kapatid. When we tithe, God promises to protect us from loss and ensure na we will have what we need. Kaya tayo po sa ating church at sa maraming mga churches all over the world, tinuturuan po tayong lahat na yung ating tithes ibigay natin sa ating church
At ito po ay magagamit sa pagpapalaganap pa ng salita ng Diyos at sa mga pangangailangan ng mga iba pang mga kapatiran natin. Ginagamit natin yan para po sa operation ng ating church at para maipalaganap natin ang banal na salita ng ating Panginoon. Pangalawa, yung first fruits dito sa Proverbs 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Kasi itong first fruits giving is motivated by generosity and gratitude. No, ito ay isang paraan upang ating igalang ang Diyos. See, pagrespeto sa Kanya by giving the first portion of our increase as an act of worship. So itong principle na to demonstrates na ang ating puso ay free from the love of money. You see? And acknowledges God as the source of all our blessings. At alam nyo, itong first fruits, 31 times minention sa Bible, emphasizing its importance in the lives of the believers. Ikatlo, ito namang alms. Sa Proverbs 19:17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Okay, almsgiving involves acts of charity towards the poor, above and beyond tithing and first fruits. It reflects a heart of compassion, may awa sa kapwa, at nagbibigay ng paggalang sa ating Diyos. At sabi pa rin Matthew 5 verse 42. Give to those who ask and do not turn your back on anyone who wants to borrow. Luke 18:22. Sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have treasure in heaven. Ang ganda. You will have treasures in heaven. Ang ganda. So when you give to the needy, you align yourself with God's heart and position yourself to receive His blessing. O, ikaapat naman, yung seed sowing. So Mark 4:20. Mark 4:20, and those like seed sown on good ground hear the word, welcome it, and produce fruit 30, 60, and 100 times what was sown. Seed sowing involves giving intentionally in areas where you desire a return. For instance, if you want to succeed in a particular industry, sow into the lives of the leaders or initiatives with that industry. Yan po ay example lang. So ito pong principle na ito is highlighted in the scriptures as often as the others. Ito po yung pinag-uusapan natin din na seed sowing. So ang tanong ngayon, where are you sowing, kapatid? Saan ka ngayon nagtatanim? Na-experience mo na ba ang full blessing ng ating Panginoon? Are you sowing into good soil? Are you giving to where God is leading you? So, ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, the thief came to steal, kill, and destroy. But I came to give you fullness in life. So remember those beautiful words of God. I came to give you fullness in life. So mag-pray tayo. I-consider natin yung mga nais ng Diyos na tayo ay magtanim. Doon tayo sumunod kung saan man tayo dalahin ng Panginoon. Ito po ay paggalang sa Diyos, pagsunod sa Diyos, pagkilala na ang lahat ay nagmumula sa ating Panginoon. At ang Diyos, sa kanyang mabuting puso, mayamang puso, ay may pangako na kapag ating sinik ang kanyang kingdom, tayo ay sumusunod at binibigay natin ang dapat na ibigay sa ating Panginoon at sinusunod natin yung kanyang mga principles, siya naman ay may pangako, I will pour out on you all kinds of good things. And when we sow into a good soil, we can trust that God will bring a good harvest in due season. Amen. Glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng Panginoon. Batiin naman po natin ngayon ang mga may birthday. Ngayong July 4, 2025. Ay, Brother Eloy, Sister Eloy, happy birthday, Sister Eloy. Oh, si Sister Lilia Miranda. Happy Sister birthday. Sofia Borja, Happy Sister birthday. Julie Caray.
Happy anniversary, Brother Ray and Sister Levi Gi- Gicaro. Glory to God, July 4 yan. Purihin ng Panginoon, happy birthday sa inyong lahat. At happy anniversary. Have a great day. Have a blessed day. Anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. At para po sa ating announcements, mga kapatid. You see, welcome and be a part of our construction dito sa ating Bulacan Worship Center. And the construction is going on, mga kapatid. Ongoing yan, mga ongoing kapatid, ha? na, ang ganda. Ang bilis na, na ginagawa. So be a part of our construction project, ha, mga kapatid. At yung Bungabong, they will have their 27th anniversary in July 16, 2025, Wednesday, 9 a.m. at the CJ Hotel and Resort. So, okay, ito pa. Visit our YouTube channel, Comfy Media. Create your account and subscribe. Marami na pong uploaded videos doon. So, soon, dito na rin po tayo magla-live stream. And the links will be posted in our Facebook page. Ikaapat, si Brother Doc Mon may message. Si Brother Doc Mon Pederi is offering lifetime pneumonia vaccine for 5,500. This time. 20 strains na po siya. At yung mga nagpa-vaccine before, kung gusto nyo po ay upgrade yung dati na 13 strains lang, pwede din po. Deadline for registration is on July 24. You may contact si Sir Jam Mercado o magpasabi po kayo sa worker assigned sa inyo, mga kapatid. No? Okay, let's have a closing prayer. Diyos na banal at makapangyarihan, maraming salamat sa biyaya ng iyong mga salita na nagdulot sa amin ng kapangyarihan upang maipahayag namin ito sa tulong ng banal na Espiritu, sa mga nakapakinig, sa mga sumabaybay. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Amen. We have a repeat new song of the week. You see, Your Word is You, composed by Sister Meredith Cruz. God bless everyone. Time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my word, I found your love and grace for me. Oh Lord.
Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my word, I found your love and grace for me. Oh Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Every time I feel afraid, your word is there to comfort me. Every time that I'm in pain, your word is there to ease the pain. Your word is alive, giving us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is alive, gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. 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 Your word is Second Timothy 2:2.